Paano nga ba nasasakop ang isang buong institusyon? Ayon sa mga sinumpaang salaysay, paisa-isang sobre lang daw ang kailangan. Ganyan di umano kasimple ang naging sistema. Sige, halika't himayan natin to. Sa sentro ng alegasyon na to, si Vice President Sara Duterte bilang alihim ng Department of Education o DepEd. At ang sinasabi, isang operasyon na puro cash ang gamit. So, paano raw ba gumagana tong sistema? Ayon sa mga testimonya, parang isang maayos na family operation. Simple lang, 3 hakbang. Una, yung Mr. na siya palang Special Dispersing Officer ng DepEd, siya yung magwi-withdraw ng cash galing sa confidential funds. Pangalawa, yung Mrs. naman na isang Assistant Secretary, siya ang magdidistribute ng mga sobreng may lamang pera. At pangatlo, ito yung pinaka-importante, sa bawat abot daw iisa lang ang linya, galing kay VP. Klaro, di ba? Direct to the point. Ngayon, dito nagiging mas interesante ang lahat. Sino ba yung mga target? Kasi hindi raw to basta pamimigay lang ng pera. Sinasabing isa itong kalkuladong strategiya para daw buhagin yung mismong mga pader na dapat pumipigil sa korupsyon. Ang punteriya, yung tinatawag na mga gatekeeper, yung mga tagabantay ng kaban ng bayan sa DepEd, yung head of procuring entity, yung namamahala sa lahat ng bidding, yung chief accountant na siyang pumipirma sa mga liquidations, at yung chair ng Bids and Awards Committee. Sila yung 3 tao na kapag nakuha mo ang oo nila, kayang-kaya mong gawin parang hindi nangyari ang anumang questionabling gastusin. At paano natin nalaman ang lahat ng to? Well, dahil yan sa 3 mabibigat na testimonya mula mismo sa loob. So kilalanin natin sila ang mga tinatawag na whistleblower. Unahin natin si Gloria Mercado. Siya ay isang undersecretary at nooy head of procuring entity o HOPE ng DepEd. Siya, so far, ang pinakamataas na opisyal na naglakas loob magsalita. Ayon sa sinumpaang salasay ni Mercado, sa loob ng 9 na buwan mula Pebrero hanggang Setyembre 2023, buwan-buwan siyang nakakatanggap ng sobre. 9 lahat. Bawat isa, may laman 50,000 pesos at may sulat na HOPE at 50K. Ang total, 450,000 pesos. At hindi lang yan kwento. Nang hiningin siya ng ebidensya, inilatag niya sa Kongreso yung mismong 9 na sobreng walang laman. Tapos tinanong siya, yung mga sobre ba na yan, paraan ba yan para impluensyahan ka sa isang T11 billion na kontrata para sa mga computers? Ang simple ng sagot niya, could be. Sa Tagalog, posible. 2 salita lang pero grabe, ang bigat ng ibig sabihin. Okay, next! Dumako tayo sa pangalawang testigo, si Ryunan Catalan, ang Chief Accountant ng DepEd. Tandaan natin na siya yung opisyal na dapat pumipirma para sa liquidation ng mismong confidential funds na pinag-uusapan natin. Inamin din ni Catalan na tumanggap siya ng 9 na sobre sa kaparehong panahon na may kabuuang 225,000 pesos. Pero ito yung mas nakakabahala. Inamin niya na siya ay pinapafirma sa mga liquidation report ng confidential funds nang hindi man lang nakakakita ng kahit isang resibo. You know, para sa mga investigador, parang sinasabi na nito kung ano yung koneksyon. At para makumpleto ang picture nitong sinasabing institutional capture, andyan ang pangatlong testigo, si Resty Ozias, ang nooy chair ng Bids and Awards Committee. At dito may isang detalye na talagang kailangan nating pansinin. Coincidence lang ba? Kasi pare-pareho ang sinabi ng 3 testigo. Biglang natigil ang dating ng sobre noong September 2023. So, anong meron noong September 2023? Yun din pala yung eksaktong buwan kung kailan sinimulang tanggalan ng Kongreso ng confidential funds ang Vice President. So ano ba talaga yung posibleng motibo sa likod ng mga sobreng to? Dito napapasok yung konsepto ng carrot and stick, yung pabuya at parusa na umiikot sa isang dambuhalang kontrata. Tingnan natin itong timeline. Noong Oktubre 2023, tumanggi di umano si Gloria Mercado sa isang mungkahi na payagan ng bid rigging para sa 11 billion DepEd computerization program. Pagkatapos nun, ilang linggo lang pinatawag siya at sinabihang mag-resign effective that day. Agad-agad. Ang logika, ayon sa mga alegasyon, ay simple lang. Noong hindi daw gumana yung karot, yung sobre, pinalitan ito ng stick, ang pagtanggal sa pwesto. Siyempre, para maging patas, kailangan nating pakinggan ang kabilang panig. So, tingnan natin ang mga argumento ng depensa, base sa mga lumabas na ulat. Okay, unang depensa, galing daw sa personal funds yung pera. Ang kaso, napakalinaw ng sinasabi ng Anti-Graft Act.
Bawal sa isang opisyal ng gobyerno ang tumanggap ng anumang regalo na may kinalaman sa kanilang trabaho. Walang sinasabing personal funds exemption doon. Pangalawang depensa, si Mercado raw ay isang disgruntled employee. Okay, pero paano mo ipapaliwanag yung 3 pang ibang opisyal na pare-pareho ang sinasabi? Yun kasi yung bumubuo ng isang pattern, di ba? At teka, paano naman niliquidate yung confidential funds? Ayon sa mga dokumento, yung mga resibo, may mga pangalang ginamit. Handa na ba kayo dito? Mary Grace Piatos, oo Piatos, Carlos Miguel Oishi, Fernando Tempura, may amoy Louis at Jug de Asim pa nga. At para lang malinaw, chinekto sa Philippine Statistics Authority. Sabi ng PSA, walang ganyang mga tao sa National Civil Registry. Hindi sila na-e-exist. Sa gitna ng lahat ng numerong to, ng mga alegasyon, madaling makalimot sa pinaka-importanting tanong. Bakit ba to mahalaga? Ano ba ang epekto nito sa ating mga ordinaryong mga mamayan? At ito na siguro ang pinakamalinaw na sagot, galing misma sa report ng Commission on Audit para sa taong 2023. Ang delivery rate ng mga sobre sa mga opisyal, 100%. Samantala, yung delivery rate ng mga laptop para sa mga guro natin, 0%. Walang ni isang laptop na na-deliver mula sa budget ng 2023. Mahalagang tandaan natin ang numerong ito, 50 million pesos. Yan yung legal na halaga para masabing ang isang krimen ay plunder na, isang kasong non-bailable o walang piyansa. At ang kabuuang halaga ng confidential funds mula sa OVP at DepEd na kasalukuyang iniimbestigahan for plunder, 612.5 million pesos. Mahigit 12 beses na mas mataas kaysa sa legal threshold. Sabi nila, tumigil ang dating ng sobre nung umilaw ang entablado nung nagsimula ang investigasyon. Kaya ang tanong na iiwan natin sa inyo ay ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari kung ang ilaw na yang ay mananatiling nakatutok at nakabukas?